2,000 years later. Thousand years later. Good morning! Nandito na ako sa bahay. So, ito yung tatlong araw ko pero night shift ako. Then, dalawang then night night. Dennis! Diba? Sabi, nakalimutan ko pa yung ballpen ko. Favorite ballpen ko. Nakalimutan ko sa station. Mahal pa naman yun. 300 plus yata to 400 pesos. So tired. Oh my God. Grabe, ang daming bata na baby. Ang daming babies. Tapos, nagbababaan pang sugar level. So, yun. Grabe guys. Wala akong pagod. Paano kayo sa mga tapos? Diba? Ay, nako. Yun. Ito ko mamaya nilalakarin ako. So, meron akong bagong bag nilalagay yung condo handmade test. Pero hindi ko pa ina-upload kasi hindi pa yun. So, hindi ko muna sabihin pala. Sorry, edit ko na lang ito. So, meron akong isang video upload. Pero yun ay i-upload ko lang pag nasa kanina. So, i-upload ko lahat. Kasi hindi naman ako updated sa vlog. Kasi wala akong time. Busy ako. Alam niyo ba, yung January vlog ko, March ko pa din-download yun. February to March ko pa. April na ngayon, i-download ko pang March, diba? So, late upload talaga guys, lahat ng vlog ko. Lalo na nung ako nagre-review. Mga late upload yun guys, pang may time na ako. Then yung reading vlog ko, pang may time din na ako. Kasi, parang yung reading ko, yung pang pa-refreshment sa review ko. So, yun. Guys.
Ang pangit na ngipin ko. Pero guys, tingnan mo yan. See? Kailangan na natin ipaayos. Kailangan natin kumita sa YouTube para na mapaayos yung ngipin ko. Watch na kayo sa YouTube. Watch niyo yung live ko, guys. Actually, guys, naalala ko. Di ba sabi ko sa inyo, may nanira sa akin. Sa hospital na ako may asawa na. At may anak. Dahil remember ko, doon pala nga, doon dati ako nag-work sa Bangko de Oro, may nagsabi din na may nanira din pala sa akin na ako may asawa at anak na. Hindi pa noon sa Bangko de Oro na may istorya pa guys. Di wala akong alam. Pagpasok ko doon, pasok ko sa strata. Ang alam ko talaga kay ikaw may ano ko na at asawa. Tapos ang alam ko pa nga, sabi sa akin ng HR, ikaw daw ay nanganak sa Mandaluyong. Near Mandaluyong Hospital daw. Ako daw guys. Never pa ako nanganak. Ipit pa ako nun, tapos may bangsa ko. Hindi ko lang alam kung meron ng picture, pero just ilalagay ko dito. Meron akong, nung ako nasa Estrata sa Mandaluyong, kasi Korean style ko doon, may bangs ako na ganito guys. Tapos blonding buhok ko, may bangs ako na super blonde ng buhok ko, ash blonde yun, tapos sobrang kapal ng bangs ko. Pag pumapasok ko sa Estrata, siguro mga around 26 years old, 27 guys, or 28, I forgot na, basta gano'n. Tapos sinabi ba naman sa akin ni sir, yung merch accountant doon, ang alam daw niya talaga may asawa at anak na ako. Wala ako asawa at anak ko. Hindi ko ako nag-experience na nabuntis. Hindi ko pa na-experience. At hindi ko pa na-experience na nabuntis ako ever since. Kasi nagkaroon ako ng sakit that time na basta yung nakita ko sa'yo parang kinulam ako. Ganun. Hindi ko alam guys. Hindi ko pa na-experience magkaroon ng anak o mabuntis or mag-asawa. Ay naku, ako nag-asawa. In-upload ko na sa aking Facebook yung picture namin. Kahit nakatalikod na ako pinsan. Diba? Ang boyfriend ko nakatalikod na lang. Kasi hindi ko pakita yung asawa ko mali ko ba agawin. Alam mo, marami snatcher ngayon. Yung aning, diba sabi ko sa in-snatch yung aking honor. Diba? Nung ako'y nag-aaral naman sa perps, diba? May nag-snatch na sa akin. Ako sana representative ng Miss Perps. Pero ako nagpakumbaba. Kasi sabi nung representative siya daw yung nanalo. Dito daw yung sinabi ko. Eh, nagbuto ni wala siya. Ako yung nanalo. Tapos sabi niya, sorry ka yung representative. Ang alam namang admin, si Erika representative. Sabi ko, hindi na po yung representative. Nako, pati nga yung professor ko sa English na nag-aral sa Ateneo ang alam niya ako, yung representative ng nursing. Nagulat na lang daw sila iba na. Ako na po inagpakumbaba kasi parang atat ng pagpasok ko doon sa event na yung Miss Perfect. Ang suot ko, todo na to. Ako na yung, di ko sana nabalak umaten kasi favorite ko si Sir. Sasabihin, may favorite akong teacher doon. You know what I'm saying? Tapos pumasok ako doon. Tapos, yung kaibigan ko at nag-a-assist doon sa lumaban na Miss Nursing namin sa Perps. Ganun, hinintay daw ako. Guys, hinintay daw ako noong representative ng nursing na dumating. Hinintay niya ako, sinilip daw ako. Hintay natin si Sosa. Nakita niya yung damit ko, alam mo, sabi ng aking friend, sabi niya, alam mo ba Sosa, gustong-gusto na pagpalit yung damit mo, palit daw kayo, yan ang susuotin niya. Ano nga niya? O may Coachella, Miss Coachella, ganyan.
Yung suot ko maganda guys kasi ang bili ko lahat total and total sa outfit ko. Pag may mga ganyan talaga. Kaya emergency, nakagastos ako ng 3,000. Para lang sa damit. Sabi ko doon sa pinagbilang ko, meron po ba kayong pakotsela, something yan? Here, gano'n. Sabi sa akin. Tapos, bagay sa'yo. Tapos tuwan-tuwa noong nag-refer sa damit, bagay sa'yo. Medyo payat pa ako noon eh. Pinasuot sa akin, bagay daw ang puti ko daw, gano'n. Tapos pagpasok ko doon, sumabay sa akin yung professor namin na nag-aaral sa Ateneo. Sabi ko, alam ko talaga ikaw yung representative ng nursing. Bakit iba na tayo? Hindi ko din po alam eh. Hindi din po alam ng mga admin eh. Basta ako na lang napipakbaba. Kasi kapag dalawa po, happy attention. So, isa lang. Kasi magastos. Buti na lang, di ba? Hindi ako magastos. Ako kasi yung pressure sa nursing. So, alam ko na yung contribution namin doon napunta sa kanya. So, you know what I'm saying? So, yeah. Na-smell na lang ako. Hindi ba? Naiinimot ako na iwan. Well, anyway, let's forget about this past is past. Yun nga, maraming nangaagaw, di ba? Maraming snatcher. Tingnan mo yung ex ko, na-snatch din siya, di ba? Di ba? Medyo mind. Tama ba ang term ko? Na-snatch din siya. O nag-snatch talaga siya. O nagpa-snatch talaga siya, di ba? So, feel ko talaga na sobrang pangit ko, guys. Pinagpalit ako. But anyways, ganun talaga pag nabubulag. Nabubulag ng kasiyahan. Hindi ko talaga yung ibig na pag halimbawa, bibigay ko ba forever, hindi pa naman kayo kasal. Ganun ba? Kaya, syempre, alamin mo kung nasaan. Syempre, dapat alam ko kung nasaan. Kasi kung anis ang birthday mo, dapat alam ko. Sasabihin sa akin, nandito na ako, ganyan. Diba? Diba ganun ang boyfriend? So, as far as I know. But anyways, nung na-experience ko yun, hindi na ako saan siya? So, nagtataka siya sa akin. Yun. Bakit hindi na ako katulad ng dati ng chat, nasaan din niya. Kasi nga, alam ko, ugali niya. Bahala siya sa buhay niya. Dapat siya magsabi sa akin mo. Ano lang. Diba? Dapat lalaki is responsible. Kailan ba ako na mag-chat? Oh, nagtataka siya binawasan kong mag-chat sa kanya. Siguro nagtataka siya bakit ako yung talaga. Well, anyways, people change, guys. Diba? And you've learned a lot from your past. So, medyo mahigpit. Lalo pa akong mahigpit. Lalo pa akong mahigpit. Pero ngayon, time to get married. Time to get married na. So, tanda na natin. So, hindi na kailangan mga ganun na nakaka-aplikan. Basta sigurado tayo sa mapapangasawa natin. Go! Diba? Kaya kang kakainin. Kayang magbayad sa ospital kung CS. Diba? Dapat ikaw yung mas mature kahit matanda yung babae, dapat mas mature ka pa din mag-isip. Kasi ikaw yung magdadala ng pamilya. Ikaw dapat ang may malaking ipon, tutulong ng sa iyong asawa mo na kung may trabaho siya. Pero dapat ikaw yung namumuna, hindi yung babae. Kasi ikaw yung haligi. Diba? Am I correct? So, yun ang pangit talaga ng ibig ko. So, yeah, kakain mo na ako and then sleep na ako and later on I'm going to somewhere. Yeah, malapit lang naman dito. You know what I'm saying. So, yeah, thanks be to God for the duty. I always pray for God for the good duty na walang nangyaring masama. Alam mo naman, malapit na doon dawan. Kung naman sana mangyari din sa Pilipinas sa mga pakaraming isla dito. So, yeah, makakatakot kung nangyari sa Thailand. Ano yun? Pinagawa pa yung building. Diba lahat na nakatira sa building ng nakatira lumabas sila. Grabe yung nangyari doon. So, yun, mas better pa rin pala talaga ng mga
5 story lang ang building this. Nakakatakot yung sobrang taas, parang skyscraper na ganyan. Nakakatakot. So yeah, that's all my God for today's video. See you in the time later. So yeah. The next day. So yeah guys. Nandito na ako. So, sikat muna yung pinuntahan ko. So, I'm busy with it. So yeah. I'm so tired. Grabe, natatayo ako. Grabe. Sobrang init. Guys, sobrang init dito sa Manila. You know, there's no tree in here. Like, pag nasimin, naamoy mo yung simin ng hangin, sobrang init sa balat. Ganon. Kailangan talaga ng may puno. Para sa, pag yung hangin lumapit sa balat ng malamig, yun yung nagpapalamig yung puno. Well, anyways, natulog ako. So, pagdating ko kanina, 6 to 7 a.m., mga 9 pa ako napatulog, guys. And then, nagising ako mga 3:30. Then, pumunta na ako sa pupuntahan mo. So, pag ako nagkaroon ng tulong, saka ko palang mini-upload. May mga video ako nun, guys. So, naghahunting ako nun, guys. So, yeah. Ang kondo. Bakit pag ina-refer sa akin sa Mandaluyong? Hit na hit kong tumira sa Mandaluyong. I never been in Mandaluyong. Even though I work in Bangko de Oro, in Mega Mall, I never scroll the Mandaluyong. I never been there. Kung bakit, doon ako palagi nire-refer. Kasi doon sentro ng hindi naman yun balak tumira. Excuse me. Hindi ko balak tumira sa Mandaluyong. And guys, as you can see, I told you before, na yung ex ko doon nakatira. Doon nakatira yung ex ko eh. Tapos lahat ng pag-ibig fan pala, nasa Mandaluyong, Boni, Pasig, puro nandun ng mga pag-ibig fan housing doon. Mula dito sa Makati. So tired. So yeah, sabi ko nga, ayoko tumira sa Mandaluyong. Hit na hit ko guys. Kasi, nung ako may boyfriend, yung ex ko, na naging boyfriend ko siya, meron siyang babae naghahabol sa kanya. Tapos, sinasabi niya na naghahabol daw ako. Meanwhile, Yung, I am so happy talaga na yung mga in-advisean ko nag-aral guys. Nagsisikap sila. Lahat yun na ma-in-advise. Naligaw sila sa akin kaso bata pa sila. Eh ako mas matanda na 28 years old ako noon. Eh sila 18, 19. Di man sila nag-aaral kasi mahirap lang sila. Eh sabi ko, pwede naman kayo mag-part-time. Biro namang school na kakuha ng scholarship. Mag-aral kayo mabuti, mag-exam para makuha yung scholarship. Kasi darating ang araw, walang tao talaga. Naiiswa. Ako nga, inis mo, nag-aaral ako eh. Pero taas mo ako kasi nag-aaral ako. Kaya pag kayo nag-aaral, hindi katulad ko din kayo na taas mo, walang mag-is mo sa inyo. Kahit ismulin niya kayo, taas mo ako kasi nag-aaral ka. Kaya yung sinasabi ko doon, nag-aaral talaga yung mga lalaki na yun. Siguro ngayon may asawa na sila. Yung natutuwa ako ganun, pag ina-advisean ko yung mga kabataan nun, na mag-aral sila. Nag-aaral talaga sila. Kaya nung nag-YouTube ako guys, nung nag-YouTube ako, gumagawa ako ng vlog na nag-aaral ako. Yung nag-aaral talaga ako. Kasi gusto ko kasi na may ma-inspire ba. Kasi ako ganun ako eh. Nung ako nagre-review, nagre-revise ako ng notes, ang pinapanood ko na YouTube, nag-aaral, nagsusulat. Kaya, naka-earphone ako. Tapos nagsusulat, nag-aaral. Kaya, namomotivate ako na mag-aral din. Kaya, gumawa ko ng YouTube ko na Living Alone Block sa Dormitory. Nakikita nyo doon na nagsusulat ako. Kasi, gusto ko, pumunta kayo sa channel ko,
habang to'y nag-aaral, panoorin nyo, para magsabayan nyo ako sa pag-aaral, ganun. Kaya makikita, ang dami ko nung sulat nun, parang hinide ko na lang yung iba kong video. Meron pa ako nagme-memorize eh. Kasi, ginawa ko yung YouTube na yun para ma-motivate yung ibang kabataan ba. Na pag nag-aaral kayo, sabayan nyo yung YouTube ko. Nag-aaral ako, nagsusulat ako, nagre-revise ako ng notes, nagbu-bulletin notes ako. Yun ang ginagawa ko sa YouTube ko. So, yeah. So, I'm so happy. So, meron akong gustong kondo na as of now. Pero, dito talaga sa Makati. Ayokong pumunta sa Sampa kasi mahirapan na ako. Hindi ko alam yung environment. Magsasaulo na naman ako, diba? Dito alam ko na yung mga street. May gusto sa kanya na girlfriend siguro niya. Tapos sinasabi niya may girlfriend siya. Tapos nalaman ako. Tinatext pa naman ako ng mga babae at naaway ako. Na sila daw ay girlfriend. Ganon. Tapos sabi ko, ay sayo na. Sabi ko, ganun ako magsalita. Kaya sinasabi ko talaga pag sinasabihan ako na naghahabol, ganyan. Naku, never pa ako naghabol dyan. Ano? Kaya nag-reply talaga ako sa mga babae na yun na, sayo na. Ganun. Who cares? Wala akong pakina na nahimik ako dito. Naninimik ako ng estudyante, naninimik ako sa dorm. Tapos chat ako ng kung ano-ano. So, yun. Kaya ayaw kong tumira sa Mandaluyong, guys. Pati hindi ko kabisado dyan. Mas kabisado ko dito sa Makati kasi ilang taon na ako dito tumira. Gantahin mo, magna 9 years na ako sa November. Kasi sa previous ko, June 2007 ako lumipat dito. 8, 9, 10, 11, 4 years before. Kasi 2011 ako umalis dito, February. Tapos umalis ako punta sa probinsya. So 4 na taon akong stay dito. Tapos bumalik ako November 2021, 21, 22, 23, 24, 25, 8 years na ako dito sa Makati sa November. So, 4 years, equivalent to 8 years. So, mas kabisado ko dito. Kahit papunta mo ako sa Ayala, alam ko din doon. Kahit sa Salcedo, alam ko din doon. Kasi, inikot namin yan ang kaibigan ko noon. Nung hindi ko alam pa sa Makati. Yung ex ko, wala siya nun. Hindi man na siya nakatulong sa akin. Anong klaseng boyfriend yun? Wala lang niya ako tinulungan pamilya sa lugar. Hindi niya ako tinulungan maghanap ng rentahan. Kasi puro kasosyalan. Siguro, wala. Hindi siya independent. Hindi siya responsible. So, to think na yung kasama ka nun, yung body-body ko na friend ko, lalaki yun. Kasi edad na lang yun. Pero yung kaibigan ko na, hindi yan nag-aral ng college. Nung pinayuhan ko siya na mag-aral siya. Kasi matalino na rin siya eh. Ito na lalaki na yun na mag-aral siya. Kasi may brain naman siya eh. Kasi mahirap lang sila bang. So sabi ko, mag-aral ka part-time. Trabaho, mag-part-time ka. Ayun, nag-aral siya. Mag-part-time siya. Tapos mag-graduate yata siya ng college niya. So, lahat naman ng pina-advisean ko, halimbawa naligaw sa akin eh, nag-aral. Lahat ng in-advisean ko na lalaki na hindi nag-aaral, yung mga wala pag-aaral, gano'n. Lagi ko sinasabihan sila na, siyempre, kung gusto mong manligaw, diba? Gusto mong pamilya in the future, kailangan mo mag-aral. Kasi parang kung ibigay sa pamilya mo, darating at darating ang araw, mawalan ka ng trabaho. Pero pag nag-aral ka, pwede ka makapag-apply ulit. So, yung
mga inadvisean ko na lalaki, mga nag-aral sila guys. Mga nagsikap sila guys. Nagsikap sila guys. Sa Marinduque, 2 taon, sinabihan ko nung nag-aral yung isa. Sabi ko, kahit ang pinag-aralan mo lang ay vocational, 2 years, mantakin mo, in-example ko yung tatay ko. Actually, yung tatay ko, college graduate yun, 2 years, mekaniko. College graduate yun, ha? Napag-aral niya ako as nurse. Napag-aral niya ako as accountancy. Napag-aral niya yung bunso kong kapatid na IT. Yung isa, engineering, computer. Yung isa, napag-aral niya ng electrician, electronic. Yung isa, napag-aral niya ng seaman. Would you mind? Kaya, sabi ko doon sa nanliligaw sa akin, na baka kayo ismulin pagdating ng araw, dahil bata pa kayo, akala kasi nila bata pa ako. Noong mga 28 years old ako, mukha daw akong 19 years old, 20 years old. Ay, nililigawan ako mga bata pa. Inadvisean ko sila noon, sa darating na araw may mangiis mo sa inyo. Kaya mag-aral kayong mabuti. Example ko na lang yung tatay ko. After that kong inadvisean noon, nag-aral sila. Nag-aral sila ng kahit 2 years. Nakita ko, nung pagpasok ko, nag-masters ako eh. Nagpakita sa akin, naniligaw sa akin. Hinintay pala ako sa gate. Sabi niya, Eureka, nag-aaral na ako. Talaga? Hinintay niya ako, pinakita niya sa akin na siya nag-aaral na. O, diba? Ay, minsan, kumakanta talaga ako, guys. Kasi, yun lang. Yun din ang kumukuha ng lakas sa pagkanta ko, kanta-kanta ko. Kung na-express yung galit ko. Pero hindi man pagalit yung kanta ko. Ini-express ko yung damdamin ko. Yung mga hinanakit ko. Kasi hindi ako nag-express sa taong galit ako eh. Sa kanta ko na in-express. Yung love ko, mga ganun. Yun yung practice na rin sa voice ko. Kaya naman sa hindi ko ma-practice, diba? Paano ko pakantahin kang bigla na walang practice? Ganun ako. Bakit ganun? Pag ako pinag-intermission, unexpected, bigla na lang. Hindi ako nag-practice, mga ganun. Sana kapag na-intermission ako, sabihin ka ako na maaga, paano ka pag-practice ako? Bigla na lang eh. Sa bagay, kumakanta naman ako palagi. So, yeah, that's all I have. Bumili ako ng buko pandan craft. Para mas masarap yung melon craft. At saka avocado bali. Buko pandan binili ko craft. Ito. Yun. Para mas masarap pa yung melon. 2,000 years later. Two 2,000 years later. Meanwhile, ng mga basic lang. And then, nag-aral na ako on my own. Tapos yung pinsan ko, marunong di mag-gitara yung lalaki, basta yung pinsan ko, yung pinakamatanda namin sa mga pinsan, tinuruan niya ako ng basic din, ganun kay Macdo. Pero marunong na ako, di na ako ganun pa kagaling. Tapos, sa high school, nagigitara na ako. Then, the first time I bought guitar is when I was moving into dormitory naman in 2004. Yes, that is 2004. Then, yung second, yun nasira na kasing gitara nun. And then, the last time, next na nakabili ako ng gitara is no, 2010 electric guitar naman yun, ceramic, nasa bahay yun guys. So I bought that
from my Christmas bonus cash in Banco de Oro. So, yung Christmas bonus ko kasi nun is worth of 23,000. So, sabi ko, bumili ako ng bagay na hanggang pagtanda ko, meron pa rin ako. Ganun. Kaya sa isip ko, electric guitar bibilin ko. So, medyo pang babae talaga yun. So, ano yun ha? Mint green, then may design ng mga flowers. Kasi ba, pang babae yun. Yun. Tapos, next ko nabili ng guitar is nung pagbalik ko sa dormitory. Nung nag-aral na ako ng nursing, that is year 2017. So, yung kulay wood nasa bahay yun. Sa akin yung guitar na yun. And then, nung nagtrabaho na ako, first job ko sa St. Luke's, sabi ko, magkaroon naman na ako ng isang souvenir sa St. Luke's na ako nagtrabaho sa St. Luke's. So, ito yun. So, yeah. Wala akong souvenir sa Maddox. Ano ba yung souvenir ko sa Maddox? Wala akong souvenir sa Maddox. Ang meron na ako sa Maddox na nabili ko is yung Book of the Month. Yun lang ang souvenir ko sa Maddox. Pero ito, St. Luke's ang kalugod nito. Yan ang souvenir ko na lang sa hospital na Manila. Yung mga bookshop ko, yung bed ko, yung mga souvenir bed ko. So, balak kong bumili pa ng isang electric guitar. I think I want pink with glitters. Yung glitters din sa ganitong side. Then, purple pink. Do you remember? So, this would be my intro. Last week ito sa Apple. Medyo pause ako ng konti. Para sa Tagalog ko, baka hindi nyo maintindihan.